Nahirap ng buhay ngayon, Kuya Min, nangyayari ito sa gitna ng ating kamalayan. Kaya sana, yung taong ito na nakatulad ng Panginoon, huwag siyang magsisi sa ginawa niya. Magpapako talaga siya dahil magkakaroon siya ng resurrection. Yung mga punong saserdote pa, yung mga matataas pa, ang siyang sumusulsul, ano Kuya Bert, di ba? Sino ba yung sumusulsul doon? Di ba maraming nagtanggol na sumulsol? No? Kaya nga, iba't iba naman, Kuya, di ba? Iba't iba. Natural Nakita mo? Dating kaalyado no? So, ganun talaga ang buhay. Pero, yung tinatamaan nun, dapat magpasalamat. Amen. Kesa doon sa hindi niya ipagtatanggol yung katotohanan. Amen. Kung magdudusa ka katulad ng ating Panginoon, magkakaroon ka naman ng resurrection. Ng buhay na walang hanggan. At ito po ang pinakabunga at ito po ang aral na gustong ikintal sa isip ng sangkakristyanuhan ng mga taong sumusunod sa Panginoon na manindigan sa katotohanan ng tao. Kung ano yung katotohanan, yun ang ipagtanggol natin at huwag tayong matakot sa mga anumang mangyayari sa atin. Sapagkat gaya ng sinabi nyo, meron namang resurrection. Opo. At hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa, Hindi tayo bababayaan. Dito sa mundo, takot tayo. Pero hindi pala dapat nating katakutan yung mga bagay na dito sa mundo. Sabi nga ng Panginoon, Kuya Min, para alala ko sa ating mga tagapakinig. Sabi niya, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Amen. Matakot kayo doon sa pumapatay ng katawan at pumapantay ng katawan at kaluluwa na mabubulid pa sa impyerno. Amen. Ayun. So dito narito tayo ngayon sa hinatulong matay si Jesus. Atin hong iwanan na yan at nilibak ng mga kawal si Jesus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa Pretorio, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudiyo. Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurahan at palibak na niluhod-luhuran, at matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Kuya Bert, lumalapit na po tayo roon sa pinaka-climax o sa pinaka-highest point of interest ng buhay at kasaysayan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga ginawa sa Kanya at sa pamamagitan ng Kanya namang mga aral na ikinintal sa atin upang sa ganon ay maunawanan ng sangkakristyanuhan kung ano ang nararapat na baging pamantayan ng Kristiyano sa buhay na ito habang tayo narito sa mundong ito, na hindi pala naman ito ang talagang daigdig natin at ating tirahan itong mundo na ito. Dito sa ginagawang ito ng mga Hudyo ng mga panahon na yun, na ginawa siyang kinukutya siya, nililibak siya. Sa panahon na ito ngayon na nakikita natin, pag tayo nakakakita ng ganito at may pagsangay ng maraming tao, marami ho'y nagsasabing kawawa naman yan. Mayroon nagsasabing mabuti nga sa kanya. Ganon din ho noon. Sa panahon na ganito, na nakakita natin ng ating kapwa na nagdurusang ganito, ano ang nararapat na maging attitude ng mga tao bilang Kristiyano? Alam mo, Kuya, sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay marami nangyayari dyan. Kahit doon sa mga mababang lipunan, no? Kung minsan meron na nga nangyari sa tao, kinukot siya pa no? Meron na nga sakuna kung minsan sa kanya, kung minsan nililibak pa Pinahiwatig ng ating Panginoon, napakapangit ng ugali ng ganong tao. Kaya huwag nating tutularan ang mga ito. No? Kasi kapag tayo ay nanlibak ng ating kapwa, tayo ay nanuya ng ating kapwa, ang tinutuya natin ang Panginoon. Bakit? Dahil sabi niya,
Ang ginawa niyo sa pinakamaliit na kapatid ko na ito, ay ginawa niyo sa akin. Kaya ang Panginoon ay nabubuhay sa bawat isa sa atin. Ano man ang estado niya sa buhay, mababa, mataas, o doon sa pinakamababang antas ng buhay na ito, ang ating Panginoon ay nabubuhay sa bawat isa sa atin. Pero, kung ikaw ay nasa katotohanan, kailanman ang Diyos ay hindi mo kapanig kailanman. Anuman ang iyong antas sa buhay. Kaya nga, kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, tagapagtanggol tayo ng katotohanan, mamuhay tayo ng ayon sa katotohanan upang masunod natin at upang maisakatuparan natin at upang matulad tayo sa ating Panginoon. Ipinako si Jesus sa krus. Ito na ho, yung pinaka-kukunin ho natin ngayon. Meron pa ho tayong oras. Ipinako na ho si Jesus sa krus. Tingnan ho natin dito sa aral na makikita natin dito na masisinago natin nung panahong yon na naghihirap ang ating Panginoon. Nasa lubong nilang isang lalaking galing sa bukid, si Simon, na taga Sirin, ama ni Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapapasan sa kanyang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagin Golgota, ibig sabihin puok ng bungo. Binigyan nila siya malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang itaas nila si Jesus sa krus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy na